Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, agad-agad share natin. Uranus just entered your second house. So, ang lawak ni second house. By the time na mapakinggan mo ito, no? Kasi para sa ilan, baka lumipas na yung 7 years. Pero, second house po. Good morning po. Tayo po ay live na live ngayon. Pero Taurus energy na tayo. Ang topic natin again ay kung anong maaaring epektong iiwan nito ni Uranus sa inyong sign in the next 7 years. Kuha tayo ng ilang guidance gamit ang tarot. Again, it's just entered your second house of money. Diyan po yan pumapasok. Pagdating sa inyong worth, yung inyong mahalaga, sa relasyon man, sa posisyon, or pagdating sa mga values niyo, yung mga paniniwala, or ari-arian, dyan po yan pumapasok. Sige, kuha tayo ng ilang guidance. So, maring dyan pa lang, may ilang changes kayong pwedeng maramdaman, ha? Changes. Uranus is all about changes. Unexpected, sudden events. Okay. Anong kailangan yung marinig? Taurus energy po tayo. Any guidance para sa mga taong ito? Message? Anong iiwang epekto ni Planet Uranus sa kanilang sign? Sa mga susunod na taong ito, anong kailangang guidance ang marinig ng mga Taurus? Justice card, okay. Ten of Swords, Eight of Wands. Add pa tayo. Taurus energy. Any message po para sa mga taong ito? So, kagaya po ng naiwan ko kanina, kunin lang natin yung pinaka-message pa. More on sa money sector po. Second house, dyan po matatawag natin yung yung hard-earned income. Diyan pumapasok ang inyong kita, kinikita. So, maring may makaramdam kayo ng ilang pagbabagos po sa part na yan. Yes, it could be positive or negative. Ayan na. Money-making opportunities, Ace of Pentacles. As long as magpupush kayo, laban lang kung laban, Taurus, grind kung grind, work kung work, at meron tayong magandang opportunity, potential money-making opportunities para sa inyo. Pero meron lang pong tendency, along sa ilang barahan ng aking nakikita rito, very unpredictable po kasi si Uranus. Ito pwedeng kusa yung maramdaman, Taurus. For some of you, tayo po ay general reading. Kusang aangat sa inyo, action, desisyon, or kusang ipapaangat ng universe. May ilang unexpected pagdating sa kapirahan. Halimbawa, ito kusang loob na aangat. May ilang, dyan kasi pumapasok yung pagpa-purchase nyo rin. Mga ilang gastusin, mga binibili nyo. Something mamahalin, magaganda, kasi you are ruled by planet Venus, which is the planet of beauty. Pero again, si second house, dyan pumapasok yung pinaghihirapan, pinagsisikapan nyo. So, deserve ko to, Moonchild. Yes naman. Deserve na deserve. Balance lang daw po. Aces. Ace of Pentacles, Four of Cups. Bago kayo bumuo ng decision, action in the next coming years, ito napaka-normal na pagpapayo. Take it easy, kakalmahan. Pag-iisipan muna ang bawat galawan, lalo pa po kung ito ay konektado sa kapirahan. If ever meron kayo ilang bibilhin talaga o ilang pa-purchase na major purchases sa buhay niyo, action na kailangan muna talagang pagninilayan, okay, with Four of Cups. Or kung nanaisin nyo lang naman, magandang pagkakataon din ito to connect to someone professional, expert, financial advisor, bago kayo, especially nga po kung ito ay big or major decision. Kasi merong tendency na mawalan kayo ng control, guys. May ganong tendency. Ito yung ilang imbalances din. So, Princess of Cups, parang go with the flow.
lubos biyaya, may ganun ba? Kumbaga, one day millionaire minsan yung atake. Na okay lang naman, again, pinaghirapan, pinagsikapan nyo yan. Pero, take it easy, kalma, Justice Card, someone expert, professional, sabi ko nga, financial advisor, since yan yung mag-highlight sa inyo. Yes. Or kahit sa simpleng pagkapayo, opinion mula sa someone na pwede yung malapitan. Minsan kasi kailangan lang natin ng payo eh. Oo. Magtanong para sigurado. Or, yun nga po, no, maaring ito ay unpredictable. Unpredictable, moonchild, ano yan? Kumbaga, maaring may ilang kusa kayong isa-shake up, shake kayo ng universe. Again, could be positive or negative. Maging extra careful kayo in the next 7 years, guys. Yung topic natin na ipinaliwanag ko kanina sa intro. Uranus will stay in your second house of money. At pagdating sa investment, syempre naman, sabi ko nga lalo pa kung malalaki yan na halaga, huwag kayo magpapabigla-bigla. I see bagong simula eh. Huwag kayo magtitiwala agad. Yan lang naman yun. Hindi naman kailangan agad-agad eh. Ano pa man, laliman, parang yung pinaka-advice, be more aware. Okay? Maging clear lang kayo sa intention nyo or sa bawat pwede nyong pasukin. Of course, kung business man ito, you should always know your business first bago kayo mag-alay. Kahit nga sa simpleng energy eh. Diba? Ganun din sa relationship, okay? Again, second house is about your worth, yung halaga mo sa relasyon man or posisyon. Know your worth. Dito tayo, syempre, basta mas merong hustisya, mas balance, merong give and take, nagko-compromise ang mga sitwasyon. Ganun yung energy. Very unpredictable ang magiging takbo ng inyong kaperahan, guys. Naring at one point, andito aangat yung kagandahan, opportunities, magandang potential, card of success. Pero pinapaalalahanan din po kayo along with your other cards na kumalma. Kalma, no pressure, huwag kayo maiinip. You have to trust the process. May ilang delays akong nakikita when it comes to your finances. So maring ito, for some of you, I feel naman na may mga pagbabago kayong mapapaangat dyan. Yung approach or paraan nyo kung paano nyo panghahawakan ng inyong mga income. May mga ilang changes, hopefully for the better. Baka ito kailangan yung marinig. Mas balance, mas practical, mas logical, mas matalino na kayo ngayon. Okay? Hindi kayo magsisettle. Kasi as a Taurus, ay kayo po ay very generous. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Lalo lang, bigay kong bigay. Bigay todo sa pagmamahal. Ayan, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero magtitira rin kayo. Okay, magtitira rin kayo para sa inyong mga sarili, guys. Try to save up in the next 7 years. Alam ko madaling sabihin dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi madaling gawin. Pero hanggat kaya, priority nyo rin yung ilang mas practical na muna, no? Alam ko, Moonchild, deserve ko to. Yes, deserve nyo yan. Ito na nga, nakikita ko yung pagsisikap nyo, pero hanggat kaya, save for the rainy days. Okay? Alam nyo, note to self to kay Moonchild. Sa akin talaga nang galing. Mag-save daw tayo, ha? Sa inyong mga paraan. Kasi, ang buhay ay weather lang. Ups and downs, highs and lows. So, tayo maging isang biglaan. Kasi meron ako nakikita pong kagandahan sa inyong kaperahan. Ang changes na to, again, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili, na pinapangat nyo yung security, stability sa money, nagsisikap kayo, work, then maganda rin yung papasok. Hindi po mababaliwala yung patuloy yung pinagsisikapan na yan. Pero again, baka kasi yung mga sitwasyon, it could be suddenly it's magic, dumaan lang sa palad, nawala na. Kasi nga, umaangat yung mga puso nyo rin na makapag-share, makapagbigay. Ganon yung energy. So, yung stability po and yung security sa money, ito yung kailangan yung higit na tutukan in the next 7 years. Or may mga bagong simula, pagbabago po kayo na kung saan kayo pwedeng kumita,
May mga sisimulan kayo or ano yung pananaw nyo kung paano kayo kumita. May mga pagbabago dyan, guys. Na maaring I feel dito na hindi naman sa mawawala na kayo ng pake, pero work-wise ha, kasi again, second house, dyan pumapasok yung inyong pinagsisikapan, your hard-earned income. Pero this time, I feel new beginnings, new opportunity, potential. Ito maaaring kusang umanga sa inyo na susundin nyo na. Okay? Or maybe ito yung pinaka-advice kung ano yung gusto nyo talaga na gawin, kung saan kayo pakiramdam nyo ay magiging success. Kahit pa taliwas ito sa nakagawian or nakasanayan nyo, maaaring may pagbabago na ano man ang pwedeng marinig or feeling nyo parang may pagka-unique yung approach nyo na kahit pa may masabi ang iba. Magko-focus kayo kung saan alam nyo ay merong success. Hindi mawawala na kayo ng pakialam. Hindi sa mawawala na kayo ng pakialam, pero hindi nyo na pakikinggan. Itong feeling nyo, baka may masabi sa ganito, ganyan, or baka hindi siya magustuhan kapag sinimulan ko. So, hindi yan mababayaran ng ilang bills mo, Taurus. Sad true, di ba? Hindi nila mababayaran yung mga bills mo. Ikaw, nasa iyo ang kasagutan, laksan po ang kalooban. At huwag kang magpapa-apekto dito sa ilang. Minsan, wala tayong higit na kalaban, pero ito yung ilang insecurities. Okay? Sa sarili natin. Okay, laksan mo ang kalooban. Ito, umaangat ang card of success po. Or ito na yung pinaka-advice, since Uranus will just enter your second house, yung worth mo, yung halaga mo. Okay? I mean, may halaga ka, mahalaga ka sa posisyon, sa relasyon na to. Di ba may hugot? May mga pagbabago rin po talaga ako nakikita sa inyong mga paraan kung paano kayo mag-spend, paano yung earnings nyo, paano nyo yung vina-value, or yun yung pinaka-advice niya. Balance is the key. The justice card ay narito na walang pagkalabis, kulang, o sobra. Parang isa lang yun. Kulang, sobra, labis. Pero si Venus, nakikita ko kasi yung planet ruler nyo nandito. Oh. Tayo po ay live na live. Ang inyong planet ruler is si Venus Taurus. It's all about beauty, money, love. So, maaaring may mga pagbabago rin sa part na yan. Marahil kailangan kong mabanggit para sa inyo. Meron kayong mga gustong baguhin kasi nga, Uranus is all about changes. Baka sa inyo mismo ito kusang umangat para sa mas higit na ikagaganda. Ayan, ay may mga gusto kayong baguhin sa inyong mga aura, sa inyong physical, mental, emotional na aspeto. Yes, para sa ilan I feel merong ilang enhancement or dadaan sa enhancement. Ganon yung energy para saan? Sa mas balance? Or more on self-care na to and self-love? Kasi nga mapapaangat nyo na yung halaga nyo rin sa inyong mga sarili. Mas i-value nyo na yung inyong mga sarili. O yun yung pinaka-advice, let go yung ilang hindi kayo bina-value. Release nyo, i-let go nyo yung mga hindi kayo pinapahalagahan, nung same as na ipapakita nyo. Kumbaga, hindi nagko-compromise. Sumasang-ayon si Kuya na parang andyan na ang taho. Ayan, justice card. Tayo po ay live na live. I see healing din. Lalo pa kung, again, meron kayong realizations na aangat, na mas maipa-priority nyo yung kayo naman. This time in the next 7 years, guys, Taurus, priority nyo rin yung kayo. Kahit kayo naman muna. Okay? Lalo pa kung mag-resonate na bigay todo rin talaga kayo. Pagdating sa ibang tao, relasyon, pamilya, so this time, hopefully, higit yung mapatatag yung connection na meron kayo sa inyong mga sarili. Money, stability talaga, security, at yung tatag kayo ha, yung tatag na meron kayo, yung seguridad na meron kayo sa inyong mga sarili. Ito'y umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig, mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Taurus.